pagpalain po ninyo ang seminar na ito upang maisakatuparan namin ang aming mga litigin na maibahagi ang tunay na kahulugan ng sakramento ng Binya. Iyaniwala ko ninyo isipan at kulang, ilong at inag at nang sa gayon ay kanilang gusto maunawaan ang kahalagahan ng sakramento ng Binya. Sa namin ang dalangin ko sa pangalan ng Jesucristo, aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalan ng gagawin. Ang aming sumasalangit ka sa pagkain ng ngalan mo, magpasa amin ang pagkayan mo sa Espiritu mo sa lubang bayan sa langit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para sa Good morning, everybody. Okay, bali ito yung una sa mga sakramentong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sakramento ng pananampalataya na nagbibigay sa atin ng buhay na banal. Ito ang unang dapat matanggap ng bawat Kristiyano para makatanggap ng iba pang sakramento tulad ng ang una-una ay binyag. Oo, binyag. Hindi pwedeng tumanggap ang isang bata pagka hindi binyagan. Dapat binyagan ng bata para makatanggap na susunod na sakramento. Ito yung First Communion, First Confession, at Confession. Yung First Confession at saka yung First Communion ay ginagawa namin sa mga grade 4, 9 years old. 9 years old. Pagkatapos, yung fulfill 12 years old, pataas. Pataas. Pwede nga kahapon may sineminar ako. Nakasalin. Hindi pa pala kumpila. Pwede yun. At the age of 12 naman yun, no? At iba pa. At iba pa yung kasal, tapos kung magpapari, banal na orden, tsaka yung pagpapakit ng langis sa mga may sakit. Ito yung ginagawa na sa mga matatanda na. Ito yung pinapatawag ang pari, sick call, ang tawag kung kahit na anong oras, ay pwedeng patawag para pahiran yung mga matatanda may sakit. Ito rin yung unang sakramento na dapat matanggap para sa kaligtasan. Ang sinasabi natin sa sulat ni Juan, chapter 3, verse 5. Kung hindi ipakalang ang tao sa tubig at Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. At sinasabi sa Mark, chapter 16, verse 6, ang sumasampalataya at pagibinyagan ay maliligtas. Ang sakramentong ito ay nangangahulugan ang pagkakaroon ng buhay ni Kristo na sumasa atin dahil sa kanyang misteryo Paskol. Ano yung sabihin ng misteryo Paskol? Yun yung nang si Jesus ay naging tao, nagpakasabi, at siya ay namatay, at siya muling nabuhay, at siya ay sumasa atin. Yun tinatawag ng Paschal Mystery. Ang binyag ay isang sakramento na sa pamamagitan nito ay sinisilang muli tayo sa buhay ng Diyos. Pinapawi ang mga kasalanang mana at pinatawad ang lahat ng kasalanang personal sa pamamagitan ng nakalinis na kapangyarihan ng tubig at ng Espiritu Santo. Dahil sa sakramento ng binyag, ang isang binyagan ay nagiging ampong anak ng Diyos. Pangalawa ay nagiging kapatid ni Kristo. Ito yung
pinokorek namin yung ibang bata. Kasi sinasabi na magagalit si Papa Jesus. Mga bata, hindi natin Ama si Jesus, hindi natin Papa si Jesus. Ang ating Ama ay ang Diyos Ama. Siya ay ating panganay na kapatid. No? Kaya nga sabi ko, tayo, anong tawag ni Santino kay Jesus? Bro. No? Lagi namin tinatawag yan kasi yung mga magulang na hindi walang alam na hindi nagsisimba, hindi nakakainig na salita ng Diyos. Kaya, siya ay ating tagapagmana ng langit. Templo ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo. Yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nakakapatid ang katawan ay lagi malinis. Paano mababahayan ng Espiritu Santo ang ating katawan? Kung ating katawan ay naka-art daw yung tattoo. Paano mamumuhay yung Espiritu sa ating katawan kung naka-drawing sa dibdib kaya sa likod ay ahas? Minsan ay level pa na. Kaya nga yung ating katawan ay dapat ay yung ating puso, malinis. Hindi naman saan. Pwede naman tayo magtattoo yung small portion lang, pero yung kaso ng katawan, nakakita ko tato, okay lang yun, pero yung katawan ng okay na tatakot sa may tato, okay na yun. Kasi iba ang impression ko na ano yung galing sa totoo naman. Kaalip ng simbahan. Ibig sabihin nito, ano yung kaalip ng simbahan? Ang mga batang ito, paglaki nila ay pwede silang maging kaalip ng simbahan. Pwede silang maging sakristan, children's choir, youth choir, marami. Kaya, mas may kung bata pa ay pagkikatinusan. Hirap magtanong. Kami nag-recruit kami ng katinus. Napipito kami. Pagka nag-recruit kami, ang unang tanong, magkano ba guys? Parang sabihin siya. Actually, kung wala kami sweldo dito, meron lang kami 30 pesos na allowance, transportation allowance. Isang kumarilang section ka, 60 pesos. Sa kami ay 300. Sabi niyo, from San Lorenzo, Concepcion. Ako ay galing pa na dati sa San Checo ako nakatira. Lumipat kami sa NHA Malamig. San Lorenzo, 90 pesos. Hindi ko na tinipignan yung pamasahin ko. Yun na lang grasya at biyaya ko binibigay sa akin. Nagkakaroon ng permanente tatak ni Cristo at nagiging Christian. Ang ibig sabihin nun, ito ay kung tayo ay binyagan, hindi na ito maaaring maburang pakailanman. Kasi ang binyag at saka kumpil, once lang ginagawa yan. No? Hindi tulad ng pisaan, komunyon, ginagawa natin yung mga kapatid. Pero ang sa akin,